Yan, pag narinig na itong pumupulutok, yan na yung kasarapan pagkakaluto ng bopis. Una, nagpakulo ako dito ng sapat na tubig. Gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Timplahan ito ng asin, dahon ng laurel, at suka. Ito namang nabili kong baga sa palengke, nag-additional lang ako ng $20 at sila na yung naglinis. Pagkalagay nga ng baga, hayaan na itong kumulo. Huwag nang takpan. Kaya naman pinapakuluan ito para matanggal yung hindi kaaya-ayang amoy at lasa nito. Yang mga nakalutang na bula, dumi yan galing sa karne. Tanggalin lahat to. Patuloy lang itong pakuluin ng 5 minuto. At matapos nga ang 5 minuto, tanggalin na sa pagkakaluto ang baga. Isa-isa na itong ahunin at ilagay sa lalagyan. Saka na ito hayaang lumamig. Sunod nito, timplahan na ang baga. Maglalagay din pala ako dito ng kasim. Masarap na pagkakaluto ng bopis yung naluto rin ito sa taba ng baboy. Ito namang baga, nahiwa ko na rin ng ganyang kaliliit. Timplahan na ng paminta. Maglagay din ng toyo. Sangkapan din ng suka at ng maraming sibuyas. Haluing mabuti, saka na ito ibabad sa mga rekado ng at least 15 minutos. Ngayon, pwede na mag-isa. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Asweti oil nga pala ang gagamitin kong pang-isa dito. Kung paano ko namang ginawa ang asweti oil, ganito lang kadali. Magpainit ng mantika, gamit dito yung medium setting ng apoy. Yan. Pagka ganyan nakainit, isara na yung apoy. Agad nang ilagay ang mga buto ng aswete, saka na ito haluin saglit. Siguraduhin lang na hindi masyadong mainit yung mantika. Papait kasi yung aswete oil pag nagkaganon. Hayaan na itong maibabad sa mantika hanggang sa makuha na yung gustong kulay nito. Balik na tayo sa paggigisa. Ilagay na ang bawang, saka na ito igisa-gisa hanggang sa maamin na ang bango nito. At ngayon ngang mabango na ang bawang, ilagay ng sibuyas. Igisa-gisa din ito hanggang sa maamoy na ang bango nito. Gusto namin yung maraming sibuyas sa bopis. Mas masarap kasi talaga. Ngayong mabango na nga ang sibuyas, ilagay ng natimplahang baga. Lutuin lang ito hanggang sa hindi na mukhang hilaw ang kasim o kaya hindi na ito kulay pink. At ngayon ngang hindi na ito mukhang hilaw, pwede nang ilagay ang dahon ng laurel, tubig, at maanghang na sili. Takpan, saka na ito hayaang kumulo. At lutuin po ito ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. Habang naghihintay ng oras, pwede nang gawin ang pagbababaran sa atay ng baboy. Timplahan ng atay ng durog na paminta. Maglagay din ng toyo at suka. Pagkalagay nga ng sibuyas, haluin itong mabuti. Saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng 5 minuto. Matapos nga ang 5 minuto, pwede nang lutuin ang atay. Gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Salain muna ang atay at ang marinade sauce nito itapon na. Sa ganitong dami at hiwa ng atay, igisa-gisa lang ito ng 2 minuto. Huwag na huwag itong i-overcook. Pag nagkaganon, kukunat ito at titigas. Hindi na masarap kainin. At para nga hindi ito ma-overcook, agad na itong hanguin at ilipat sa ibang lalagyan. Pagkatapos nga ng 30 minutos, balikan na natin to. Yan na oh, malambot na ang kasim. Ngayong napalambot na ang kasim, pwede nang timplahan ng patis, liquid seasoning, at chicken powder. Ilagay na rin ang carrots, saka na ito haluin mabuti. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Patuloy pa itong lutuin hanggang sa matuyuan na ito ng sarsa. Pamalagyan din itong haluin. At ang gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Yan. Makikita na halos natuyuan na ito ng sarsa. At nag-umpisa na rin ito magmantika. Pagka ganyang nag-umpisa na ito magmantika, pwede nang ilagay ang mga siling berde. Patuloy pa itong lutuin hanggang sa marinig ng pumupulutok ang baga. At pinakahuli, ilagay na ang mga nalutong atay kanina. Igigisa na lang ito ng 2 minuto. Yan o, nakaluto na tayo. Ready to serve na to. Pero, nanyaman na.